Guys, good morning! Ang aga namin magising. Kasi may bisita kami guys. Ang aga-aga namin may bisita. Gagawa ako ngayon ng coffee nila. Hindi namin ito expect. Ito pa nga yung sinasabi ko sa inyo na may pupuntahan kaming tao. Na-appreciate talaga namin ito sobra guys. Minsan no, may mga tao tayong hindi ini-expect. Suot na ako bigla ng bathrobe ko. Tapos, hindi talaga kami prepared. Dahil nagising ako mga alas 5, umihi lang ako ng message pa ko sa papa ko and sa dala kong kaibigan. Tapos, sabi ko matutulog ulit ako dahil antok na antok pa ako. So, syempre, nagpindot-pindot na naman ano. Tapos, ayan, biglang tumawag. Tapos, nasa baba na daw siya. So, gagawa muna ako ng kanilang coffee, guys. Inumin ko ng coffee ko. Galing ito ng UAE ang tao na ito, guys. At close talaga namin ito. Si Johan, gawan ko siya ng lemon. At inom din ako ng lemon. Oh, ayan. Si Johan nandito. Gawa ako ng lemon. He bring my favorite chocolate. Dinalhan niya si Johan Ferrero. Si Johan nagrereklamo siya. Tapos the other day, If I'm walking very fast. oh, if I'm walking very fast daw, it's paining yung sa right niya. Kasi guys, papakita ko sa inyo. So dito guys sa right, medyo maga yung tuhod niyo. Dito okay, kasi nga sa football nila. So sabi niya, since lang nadapa ako at naano ako ng aking kaibigan, so masakit daw yung dito niya sa right. Minamatyagaan namin ni Deepak. I hope lang sa ano niya, no, yung epekto ng kanyang pagkadapa ba, na hindi kung ano. So guys, kagabi nagluto ako ng pasta dahil nga birthday ng papa ko, diba? Nagluto ako. So yan yung dinner kagabi nila. Ako hindi ako kumain. Sila ng pinaglutuan ko. At saka nag-fried chicken ako. Sabi ni Johan, bigyan ko daw ng pasta. Diyan sila kakain kasi mga Nepali guys, pag morning, di sila kumakain ng heavy breakfast. Coffee or tea lang sa kanila. So ang bisita namin today is si Shambay. Isa yan sa pinaka-close namin nung nasa UAE kami. Tagagawa namin ng momo doon. And basta close na close talaga namin. Ayan yung aming mga pictures. Wala pa si Johan. Ayan, magkaibigan na kami niyan. Ayan yung aming mga pictures. Maliit pa si Johan. Shout out din sa isa naming kaibigan, si Kishore Bay. Siya din talaga yung pinaka-main na tao na gustong-gusto ko pasalamatan. Mamaya ikwento ko sa inyo yun guys ha. Bigyan muna natin sila ng kape. Motor ata siya, ayun, yung scooter niya. Oh. Malapit lang yung bahay niya dito. So, ayun guys, umalis na si Shambay. Balihin natin niya lang yung lens ni Deepak. Hindi rin naman namin expect na ihatid pa niya dito. Dahil nga sabi ko sa inyo, may pupuntahan kaming tao sa vlog ko kahapon, kung naririnig nyo. Siya yun guys, dahil yung landing niya kanina is mga, sabi niya daw mga 9:30, pero mga nasa past 11 na siya nakalabas. Nagreklamo pa nga siya na mabilis lang kami naglanding, pero mahigit 1 oras kami sa loob ng immigration, sabi niya. So after a long time na, syempre, shout out to Joanna dahil pinayos niya at naayos talaga from Nikon yung lens ni Deepak na libre nang dahil sa kanya. So thank you so much Miss J. And of course, shout out kay Kishore Bay. Kung hindi man dahil sa kanya, hindi yan makukuha guys dahil napakalayo ng makukuha na ni Deepak ng lens niya. Kinuha pa talaga sa mismong office nila ni Miss J dahil nga wala si Miss J sa UAE, na sa Pilipinas po siya. Kahit papaano, dahil sa mga taong hindi natin in-expect na sila yung maging way or instruments ni God para makuha. Ito yung lens ni Deepak ko. Ayan, after a long time guys. So, kung mapapaayos yan, napakamahal. So, dahil sa offer ni Miss J, nakalibre si Deepak na talagang sa Nikon, napaayos yung kanyang lens. So, although medyo natagalan dahil nga yung pagbalik dito ni Miss J is hindi naman according sa kanya yun, kundi sa company niya. So, kaya medyo natagal-tagalan talaga. But anyway guys, ang importante, ayan, nakuha na. And yung mga taong hindi namin expect, sila pa talaga yung
kumbaga sumalo sa, kumbaga guys, kasi naalanganin talaga yung ano ni Deepak, ano yung sitwasyon niya, yung siya pa yung nag-contact doon sa mga courier para lang talaga mapadali. Kaso lang yung nalagay kami sa time na talagang naipit si Deepak na kasi yung kaibigan niya si Shambay kailangan na mag-flight Sunday talaga. So hindi namin alam na nag-iba na yung timings or yung day off sa UAE guys. So Sunday pahinga din pala nila na. So kaya ayun, at lalong-lalo yung office nila ni Miss J is nasa free zone sila na area, which is hindi rin madali puntahan kung saan manggagaling yung isa namin kaibigan na si Kishore Bay. Shout out dahil manggagaling po siya sa Ras Al Khaimah, which is very far po to Jebel Ali, napakalayo po. So sino ang mag-i-expect na magda-drive siya from Ras Al Khaimah, pagda-drive niya lang si Deepak papuntang Jebel Ali Free Zone para lang makuha yung lens ni Deepak. And take note, gabi lang ni Deepak pwedeng kuhanin yung lens. Hindi ko alam kung bakit, basta yun ang sabi ni Miss J, sa gabi niya lang makukuha ganong time. So ayun, kinausap namin yung tao na hindi rin kaming nagkamali sa, kumbaga, very late na siya namin nakausap kasi siya yung pinaka last choice namin na makakausap namin, which is napakalayo pa guys ng mapapanggalingan niya. Actually, may mga kaibigan naman kami from Dubai pero masasabi ko siguro hindi namin yung ka-close talaga. Sabi ko kay Deepak, si Kishore Bay ang kausapin natin. So ayun, tinawagan agad ni Deepak, hindi naman siya nag-hesitate na tawagan agad-agad yun. And yung tinawagan niya, hindi rin nag-hesitate na tulungan kami. Ayun guys, afternoon, sabi niya, kasi the next day na guys So sabi niya, sige, I'll try if I am free tomorrow. Yun nga guys, the next day, hindi rin siya nag-hesitate na mag-drive papunta doon. Napakalayo yun guys, siguro kung bilangin pa pati traffic. At yung papunta pa lang kasi may 3 oras na, kasama na yung traffic. Para palagay natin 4. Siguro nag-spend siya back and forth mga 8 hours yun guys. Kasi gabi pa, tapos yung traffic, tapos weekend pa. Tapos ayun, talagang pinasok niya pati free zone. Mag-isa lang siya. Sabi nga niya kay Deepak, nagdadrive daw siya 200 kilometers. Sabi niya kay Deepak, hindi biro yun. Kasi may mga radar pa naman, kasi sa sobrang layo. Pero thanks God at okay naman siya, papunta at pabalik. Basta, shout out to Kishore Bay dahil nanonood yun sa akin. Dere Tanibad. At talagang nagsabi siya kay Deepak na nanonood siya ng vlog ko dahil yung asawa niya guys is Filipina din and kaibigan ko and may 3 anak sila and pumunta na yan sila before dito. Hindi pa ako nagba-vlog noon. So kay Jane and to Kishore Bay, thank you so much. Maraming salamat dahil siya talaga yung tao na pinakasusi. Dahil si Shambay, tatanggap na lang siya dahil busy na si Shambay And syempre si Shambay, hindi yan iba sa amin. And lalong-lalo si Kishore Bay. So, minsan talaga, may mga taong hindi natin in-expect na kumbaga sila talaga yung sasalo talaga sa iyo. Katulad niyan, sino bang ang mag-aakala yung mga taga-UAE lang makakarelate niyan na from Ras Al Khaimah to Jebel Ali Free Zone and gabi pa yun ibabiyay. Talagang masasabi kong isa sa talaga naka-close din namin na hindi lang lagi naming nakakausap na sino bang mag-aakala na ipagdadrive niya si Deepak kung saan siya manggagaling papunta. Yun lang ang nasa isip ko. Diba guys? So sobrang thankful kami, grateful kami dahil siya lang talaga yung pinakasusi. Kung umayaw siya or pwede niya namang gawin yun at mag-excuse siya, kayang-kaya yun guys. Pero doon mo makikita yung sincerity ng pagiging magkaibigan nila. Na talagang sincere talaga siya and honest sa pagkakaibigan nila ni Deepak guys. So kaya ayun, thank you so much Kishore Bay dahil sa kanya kaya nakuha ni Deepak yung lens. And of course to Miss J, thank you so much dahil kung hindi rin naman sa kanya, hindi makakalibre si Deepak ng pagpapaayos ng kanyang lens. Of course,
kay Kishorbay and kay Shambay, thank you so much. Ni-expect pa namin na kami yung pupunta and magluluto pa kami para sa kanya kung siya man ang pupuntahin ni Deepak dito. Pero talagang hindi namin expect ang aga niya. Imagine nyo guys, kung ibang tao lang yan, siguro baka kami pa yung magkukontak, ganito, ganyan, di ba? Nakakaya naman kasi na siya pa talaga yung pumunta. Bago pa ito nangyari, ang lahat-lahat, si Deepak, ayoko rin malungkot at na-stress din ako that time. Kasi nga talagang nandun kami sa time na alanganin na talagang wish ko talaga na makuha na yan kasi sobrang tagal. Nag-pray na lang ako. Nasabi ko, sana may resulta, sana may response. Patulog na kami that time, guys, biglang nag-message si Miss J. Before pa yan, guys, nagpo-follow up na si Deepak sa mga courier doon. But ang problem is, guys, weekend, nag-iba na kasi before Friday, Saturday. So ngayon parang nagdagdag sila Sunday. So talagang no chance. Sabi ko kay Deepak, kasi ang pagkakalam ko Friday, Saturday, Thursday, half day, or Friday, Saturday, depende sa company. So, Friday, Saturday talaga, pag free zone, sarado talaga. Nagdagdag sila Sunday, ayun ay walang chance. Ganon, sabi ni Deepak. Sabi ko rin, wala talagang chance pag ganon kasi Friday, Saturday, wala talaga. And Sunday, baka may trabaho na rin si Kishorbay. Ginawa ko guys, nag-pray na lang ako. Nag-pray talaga ako. And ayun, patulog na kami, tapos biglang may PM si Deepak galing kay Miss J sa WhatsApp. And then bago pa yan guys kasi nag-voice ata si Deepak, parang tinawagan niya rin si Miss J para mag-ask ng ganito ganyan para i-inform. Pero walang response, voice message lang kasi nga hindi niya nasagot, gawa nga na nasa eroplano siya. So ayun, patulog na kami. After ako nag-pray, PM si Miss J na nasa Pilipinas siya. So nag-usap sila, bla bla bla, ganyan. So ayun, sabi ni Deepak, nag-try ako na mag-arrange pero kasi nawalan si Deepak ng chance dahil nga sa narinig niya na Sunday ang day off. And yun, last option namin si Kishorbay. So hanggang sa nag-usap sila ni Miss J, and mabuti naman, nagbigay si Miss J option na yung assistant niya, ganito, ganyan. So kaya nakuha namin and mas maaga. Yun, although hindi ganun kadali na pagkakuha ni Kishorbay, pero at least naging possible lahat. Kay Lord din, dahil talagang, ayun, pinakinggan yung prayers ko at naging smooth ang lahat. So again, thank you so much sa lahat-lahat ng involved dito. And lalong-lalo syempre sa pinakamain na tao, si Kishorbay, dahil kung hindi sa kanya talaga, hindi yan makukuha guys. So ayun guys, balikan ko kayo mamaya at nagutom na ako, kakakwento sa inyo.